Noong nakaraang Lunes, ang island nation ng Cuba ay biglang nalunod sa dilim. Ito ang unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo na tuluyang bumagsak ang buong grid ng kuryente ng Cuba at ito rin ang pinakamalala sa lahat. Sa sunod-sunod na brownout na dulot ng pagpigil ng Estados Unidos sa mga padating na langis, walang anumang babala, at kahit walang naunang malaking problema sa sistema ng kuryente ng Cuba, ang buong grid ay simpleng bumagsak dahil hindi ito nakayanan. Hindi muling bumalik ang kuryente hanggang halos 2 araw matapos itong bumagsak. Ang halos 10 milyong kataong Cuba na umaasa sa electricity ay naiwan na walang ilaw maliban sa mga generator at kandila. Mga 10 linggo pagkatapos na ang Estados Unidos ay nagpataw ng malupit na pagpigil sa pagpadala ng langis mula sa Venezuela papuntang Cuba, lalo na matapos ang pagdakip sa lider na si Nicolas Maduro, umabot sa kritikal na punto ang krisis. Ang mga isla ay hindi lamang nauubusan ng kuryente, kundi pati na rin ng pangunahing pangangailangan at dumarating ng paunti-unti at mabagal ang tulong pantao. Kahit na pinakamahigpit na rationing o pagbibigay limitasyon sa konsumo, malapit nang muling tuluyang mawalan ng ilaw ang buong bansa sa mga susunod na linggo. Tumitindi ang mga protesta at kawalan ng katiwasayan sa lipunan at pinag-iisipan ng mga opisyal ng Cuba ang hindi pa nagagawang mga kompromiso sa Estados Unidos. Habang naghihintay ang mga Cubano sa kadiliman, sinabi ni Donald Trump sa mga mamamahayag noong Martes na naniniwala ako na magkakaroon ako ng karangalan na kunin ang Cuba. Kung palalayain ko man o kukunin ko ito, sa tingin ko magagawa ko ang anumang gusto ko dito. Si Maduro ng Venezuela ay nakakulong sa Brooklyn, ang Ayatollah Ali Khamenei ng Iran ay isa ng alaalang pangkasaysayan, at sa Cuba, si Presidente Miguel Diaz-Canel ay tila ang pinakabagong pinuno ng mundo na natagpuan ang sarili sa tumpok-tumpok ng golden crosshairs ni Donald Trump. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Cuba in crisis. Mula sa Bay of Pigs na parang sa red alert na laro lang hanggang sa Cuban Missile Crisis, mula sa pagbagsak ng Soviet na suporta hanggang sa muling pagpapataw ng mga embargo ng Amerika noong huling bahagi ng 2010. Marami ng kalamidad ang naranasan ng pamahalaang komunista ng Cuba, ngunit sa higit 67 taon ng tuloy-tuloy na komunismong pamamahala, hindi pa naranasan ng bansa ang ganitong klase ng sakuna. Sa buong mundo ngayon, ang sitwasyon ng Cuba ay bahagi lamang ng mas malawak na paglilipat gobyerno at geopolitikal na pagbabago. Ang isla at ang mga tao nito ay parang tinatawag ni Robert Penn Warren na bubble sa agos ng imperyo, maliit at tila madaling maitapon sa malalaking pagbabago ng mundo. Ang pandaigdigang kaayusan na itinayo ng Washington matapos ang pagtatapos ng Cold War ay tila bumabagsak na ng napakabilis. Nagiging lupot ang mga alyansa at napuputol-putol ang mga rehimen sa buong mundo. Ang Venezuela at Iran ay naging sentro ng mga headline nitong mga nakaraang buwan habang naglalaban ang Washington at ang mga kaalyado nito laban sa Moscow at mga kaalyado nito sa malaking kwento ng geopolitika na umaakit ng atensyon ng buong mundo. Pero para sa kapakanan ng mga tao sa Cuba, hindi natin dapat mawala ang pananaw. Sa anumang ordinaryong panahon at na nga ba nating naramdaman ang mga iyon, ang sitwasyon sa Cuba ngayon ang magiging pinakamahalagang kwento sa ugnayang pandaigdig ngayong taon. Kaya mag-isip muna tayo ng mas malalim. Isantabi muna ang Iran, isantabi ang Washington, at isantabi ang lahat ng kaguluhan ng taong 2026 at ituon ang tingin sa Cuba. Ang maliit na bansang isla sa Caribbean na may populasyon na mga 10 milyon ay nahaharap sa halos ganap na energy blockade galing sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa kanyang pintuan. Matapos ang mga dekada ng mahirap pero kayang sabayan na pagkakasama at walang aktual na agarang banta na maghihimok sa ganong klaseng aksyon, pinili ng Washington ang sandaling ito upang subukang pabagsakin ang rehimen sa Cuba sa pamamagitan ng presyon. Ang blockade ay naging posible dahil sa pag-interbensyon ng Estados Unidos sa Venezuela nitong January, kung saan inalis ng puwersa ng US ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at pinalitan ito ng isang gobyernong mas kaalyado sa Washington. Ang pag-alis kay Maduro ay nagpahina sa estrukturang nagbibigay ng langis sa Cuba dahil ang Venezuela ang pangunahing pinagmumulan ng supply ng langis ng isla.
Sa ilalim ng bagong sitwasyon, ang Venezuela kasama ang malaking reserba nito ng langis ay parang nasa de facto control ng Estados Unidos, kaya maaaring gamitin ng Washington ang daloy ng Venezuelan oil upang magbigay ng napakalaking presyon laban sa Cuba. Ang Havana ay nakakakuha lamang ng tinatayang 40% ng pangangailangan nitong enerhiya mula sa sariling produksyon ng langis at natural gas at inaangkat ang natitira, karamihan rito, mula sa Venezuela. Dahil historical na hindi maraming pera ang Cuba at dahil bago pa man ang interbensyon ay malaki ang pangangailangan ng Venezuela sa tulong na maibibigay ng Cuba, dati nagkasundo ang dalawang bansa. Ibinibigay ng Venezuela ang fuel kapalit ng serbisyo ng mga Cubano. Ngunit nang pumasok ang Estados Unidos sa Caracas at tuluyang nagpataw ng mga restriksyon sa padalang langis, madaling naputol ang naturang kasunduan. Dagdag pa rito ang isang blockade na pumipigil sa pagpasok ng ibang enerhiya sa Cuba gamit ang napakalakas na puwersang militar at diplomatikong kapangyarihan ng Washington na halos walang magawa ang Havana na kontrahin ito sa anumang makabuluhang paraan. Sa kasalukuyan, walang kakayahan ang Cuba na baguhin ang sitwasyon nito, hindi sa loob ng bansa at hindi rin sa tulong mula sa ibang bansa na gagawa ng sapat na epekto. Ang mga sandatahang lakas ng Cuba ay lipas na at hindi makakakontra hindi lamang sa militar na presensya at kapangyarihan na naipapakita ng Estados Unidos sa rehiyon, kundi pati na rin sa napakalakas na puwersa na nasa mainland ng Amerika. Ilang kasing lapit lang ng Florida ang Cuba na ang mga fighter jet ay maaaring lumabas mula doon at mag-drop ng bomba sa palasyo ng Pangulo nang hindi man lang kailangan ng refuel o dagdag na fuel tanks. Sa kabila ng simpatya na ipinapakita ng Russia, hindi sila handa o may kakayahang pilitin ang Estados Unidos na wakasan ang energy blockade. Bagamat isang Russian flag tanker na may langis ang nakarating sa Cuba nitong linggo bilang tugon sa krisis, malaki pa rin ang posibilidad na ma-intercept o mapigil ng puwersa ng US ang iba pang padating na barko bago ito makarating sa isla, kung sakaling makarating pa man sa oras. Ang China naman ay nag-export ng solar equipment sa Cuba sa mga nakaraang taon at nakatulong itong mapaunlad ang mga renewable energy system ng bansa. Pero mas hindi rin sila handang makialam ng direkta gaya ng ginagawa ng Russia. Sa Latin America, marami ring bansa ang tila hindi makakilos ng malaya. Halimbawa, habang Mexico ay nagpadala ng mahigit 2,000 tonelada ng tulong na pagkain sa Cuba nitong nakaraang buwan, nauunawaan ng mga lider na kung sila ay lalong magtataguyod laban sa Estados Unidos, maaari silang harapin ng malubhang pagpaparusa sa ekonomiya, diplomatikong mga hakbang, o kahit ng posibleng militar na aksyon sa harap ng administrasyon ni Donald Trump. May ilang mga humanitarian groups mula sa Latin America at Europa, karamihan ay mga kaliwang organisasyon, ang nagsimulang mag-ayos ng mas maliliit na padala ng tulong. Ang una rito ay dumating noong March 18, pero maliit lamang ang mga ito kumpara sa totoong laki ng suportang kailangan ng Cuba at hindi kasama rito ang pinakamahalagang bagay, ang fuel na kinakailangan ng Havana. Habang inilalabas ang episode na ito, umabot na ang Cuba sa mahigit 3 buwan na walang anumang malaking fuel shipment. Walang tangke ng gasolina ang nakapasok dahil sa de facto blockade ng mga supply ng langis na ipinataw ng Estados Unidos. Sa Washington, malinaw ang layunin ng mga opisyal ng Estados Unidos. Ang pamahalaang komunista ng Cuba na higit sa kalahating siglo ng pinamunuan nina Fidel at Raul Castro at ngayon si Miguel Diaz-Canel dapat bumagsak at hindi payagang manatili sa kapangyarihan. Si Donald Trump ay ipinakita ang kanyang personal na interes sa proyektong ito ng Estados Unidos patungkol sa Cuba, kung saan minsang sinabi niyang magkakaroon siya ng karangalan na kunin ang Cuba. Anuman ang mangyari, malinaw din sa mga ulat na ang estratehiya ng Washington ay parang sinusubukan itong gayahin ang operasyon ng Venezuela na kung saan habang ang dating rehimen ni Nicolas Maduro ay nananatili sa ilang aspeto, ito ay nahaluan ng mga puwersa na mas sumusunod sa hinihingi ng Estados Unidos at nagbago ang istruktura ng pamamahala. Ayon sa mga ulat sa American news outlets, ang mga negotiator ng Estados Unidos ay nagsabi na hindi maaaring manatili sa kapangyarihan si Miguel Diaz-Canel, bagaman parang iniiwan sa Cuba ang pagdedesisyon kung paano ito isasakatuparan. Si Trump, ang kanyang negotiating team, at ang buong administrasyon ng US ay malakas ang impluensya ng isang Cuban-American na grupo sa loob ng pamunuan ng Estados Unidos na ang pinakaprominenteng miyembro ay si Secretary of State Marco Rubio.
Ang Cuban-American community, kasama ang malaking populasyon ng Cuban immigrants, ay matagal nang nagtataguyod para sa isang operasyon ng regime change tulad nito. Ngayon malinaw na naniniwala silang natagpuan nila ang kanilang pagkakataon. Kung may anumang kaligtasan ang gobyernong Cuban sa kasalukuyan, ito ay ang posisyon ng Cuba sa listahan ng mga prioridad ng Washington. Muling binanggit ni Trump noong nakaraang linggo, "We're talking to Cuba, but we're going to do Iran before Cuba." Maliwanag na hindi ito nangangahulugang mapapalampas lang ang Cuba sa pansin ni Trump. Kung susuriin ang mga kaganapan nitong mga nakaraang linggo, makikita na patuloy ang presyon. Ngunit tila ang pangunahing atensyon ng Amerika ay nakatuon sa ibang lugar na sa maraming pagkakataon ay nagbubukas ng kritikal na pagkakataon para sa Havana. Sa ibang bansa na may mas maraming resources, maaaring gamitin ng mga lider ang oras, samantalahin ang mga kasalukuyang kaganapan sa mundo para sa kanilang kalamangan o subukang magtatag ng ekonomikong o militar na depensa. Ngunit sa Cuba, ang bansa ay matagal nang naapektuhan ng dekada ng pagkawala, pagkasira at kakulangan. Ang oras ay nasa panig ng Washington, hindi ng Havana. Habang hinihintay ng Havana ang galaw ng Washington, lalo lang lumalala ang kanilang mga problema. Breaking point. Pumasok ang linggong ito. Hindi na nakakagulat para sa mga Cubano o mga tagamasid mula sa buong mundo na lumalala ang sitwasyon sa isla. Ngunit noong Monday, lalo pang lumala ang lahat ng biglaang maituloy ang buong bansa sa madilim, isang pambihirang blackout. Hindi ito ang kauna-unahang beses na bumagsak ang Cuban grid nitong mga nakaraang linggo. Ngunit ang blackout na ito ay isang espesyal na masamang senyales ng mga darating na problema. Hindi lang ito tumagal ng 29 hours, kundi dumating ito nang walang anumang babala. Karaniwan, may mga palatandaan sa ibang bahagi ng sistema, mga localized power interruptions o mga maliit na aberya habang inaayos ng grid ang balanse. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ni isa. Pinakamasama, dumating ang blackout habang nakapaloob na ang Cuba sa nationwide rationing. Sa maraming bahagi ng bansa, available lang ang kuryente ng mga 4 na oras sa isang araw at pati ang mga ospital at iba pang kritikal na pasilidad ay nakaranas ng seryosong kakulangan. Ang pagbagsak ng Cuban grid, kahit na may mga hakbang na ito, ay matinding paalala ng lawak ng mga hamong kinakaharap ng Havana. Tulad ng karamihan sa infrastruktura ng bansa, ang power grid nito ay lipas na sa panahon at sa ibang bansa, sa normal na sitwasyon, matagal nang dapat itong napalitan o niretiro. Dahil dito, nararamdaman ng publiko ang matinding pressure at ipinapakita nila ang kanilang damdamin sa paraang hindi pa kailanman kinaharap ng Havana. Ito ay isang malaking pagtaas at indikasyon na tumitindi ang discontent sa mga tao. Sa mga mas magandang panahon para sa pamahalaang Cuba, ang ganitong uri ng pagkilos ay malamang na nagdulot ng mabigat at posibleng mapanganib na pagrepress sa mga nagpoprotesta. Dahil may malakas at malalim na secret police infrastructure ang estado na handang i-restore ang kontrol sa anumang potensyal na pag-alsa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naging tugon ng pamahalaan. Pagkatapos ng pagsunog sa headquarters, formal na nagpahayag ng simpatsya ang presidente ng Cuba sa mga nagpoprotesta at nagbabala lamang siya ng matinding kaparusahan kung ang mga protesta ay magiging marahas. Sa kabilang banda, parang sinuportahan niya ang hangaring ipahayag ng mga tao ang kanilang pagkadismaya ng malakas at lantaran. Kung si Miguel Diaz-Canel ay umaasang ang pagiging mas malumanay niya sa tindi ng presyon ng Estados Unidos ay makakakuha ng simpatiya mula sa Washington, malungkot ang magiging konklusyon niya. Mali ang kanyang inaakala. Ang pagtanggal sa kanya bilang leader ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad sa mga negosyador ng Amerika habang nagpapatuloy ang pressure campaign laban sa Cuba. Bagaman hindi siya gaanong tumanggap sa mga aksyon ng Estados Unidos, idinideklara niya na ang oil blockade ay tunay na isang economic war at ipinangako ang impregnable resistance laban sa anumang militar na pagsalakay. Sa tanong kung may balak talagang magsagawa ng ganitong operasyon, mismong ulo ng US Southern Command ay nagpahayag noong Marso 18 na walang aktibong plano o rehearsal para sa ground invasion sa Cuba. Ngunit mula sa pananaw ng Havana, ang ganong reassurance ay may limitadong halaga. Kahit sabihin ng Estados Unidos na hindi nila balak magsagawa ng direktang paglusob, iba't ibang paraan ang mayroon ng Washington upang subukang alisin si Diaz-Canel sa kapangyarihan, hindi lamang sa ekonomiya at diplomasya, kundi pati na rin sa iba pang opsyon ng presyon militar. Matapos ang interbensyon ng Estados Unidos sa Venezuela, kung saan naaresto si Nicolas Maduro at maraming elite Cuban bodyguards,
ay nakitil sa mga kaganapan, malamang na alam ng mga Cuban forces na mahihirapan silang pigilan ang anumang katulad na raid ng US Special Operations Units kung mangyari. Dahil kilala na ang kanilang presensya sa Caribbean at nakikita bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang operasyon sa rehiyon. Bukod dito, mataas ang aktibidad ng iba pang puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon tulad ng tulong na ibinibigay sa Ecuador para sa isang malaking opensiba laban sa organized crime at narco-trafficking gamit ang naval at air assets ng US, na nagpapakita kung gaano kalawak ang military reach ng Amerika sa Western Hemisphere. Ayon sa ulat din, ang Estados Unidos ay naghahanda rin para sa posibleng mass migration mula sa Cuba na inaasahan na pangungunahan ng Department of Homeland Security at ng US Coast Guard sakaling libu-libong mga migrante ang subukan tumakas ng sabay-sabay dahil sa lalong lumalalang krisis. Habang sinusubukan ng mga opisyal ng Cuba na mag-alok ng mga kompromiso sa Estados Unidos tulad ng mas fluid commercial relationship sa mga kumpanya mula sa Amerika para mag-invest sa rehabilitasyon at muling pagbangon ng ekonomiya ng Cuba, ang mga ganitong proposals ay hihingi ng mga legal na pagbabagong kailangan pa ring ipasa sa US Congress at hindi ito simpleng proseso. Sa pangkalahatan, sa anumang labanan pandaigdig o mga tensyon na nararanasan sa Middle East, South Asia, Africa o iba pa, ang kasalukuyang liderato ng Estados Unidos ay talagang mas bukas sa pagnenegosyo at pag-forge ng deal kasama ang iba't ibang bansa. Kahit pa magkaiba sila ng ideolohiya o kasaysayan kung ito ay nagbibigay daan sa interes ng Washington. Ang Cuba ay mayroon ding mga mahahalagang mineral tulad ng nickel at cobalt na ginagamit sa mga baterya at iba pang industrial na aplikasyon, at ang pagbukas ng relasyon sa Estados Unidos ay makakalikha ng mga mas secure supply chain para sa mga ito kung sakaling pahintulutan. Halimbawa, ang mining company na Sherritt International ay may malaking interes sa nickel-cobalt mines sa Cuba na mabibigyan ng bagong oportunidad kung magkaroon ng pagbabago sa patakaran ng US embargo. Bilang bahagi ng pagsusumikap na patahimikin ang tensyon, inihayag ng gobyerno ng Cuba ang pagpapalaya ng mahigit 2,000 politikal na preso bilang isang humanitarian at sovereign gesture habang patuloy ang matinding presyon sa kanila dahil sa kakulangan ng langis at krisis sa enerhiya. Bukod dito, nag-anunsyo ang Cuba ng mga economic reforms noong March 2026 na nagpapahintulot sa mga Cuban na naninirahan sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos at iba pang lugar, na mag-invest at magkaroon ng negosyo sa isla, magbukas ng bank accounts sa dolyar at mag-access sa lupa para sa produktibong proyekto. Ito ay tinaguriang isang uri ng perestroika moment para sa ekonomiya ng bansa na una nang humina dahil sa blackout at shortages. Ang hakbang na ito ay maaaring mag-engganyo sa mga Cuban diaspora at mga exiles sa Amerika na suportahan ang isang negotiated resolution dahil nagbubukas ito ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya at pag-areglo sa relasyon sa pagitan ng dalawang bansa tungkol sa kung ano ang maaaring maging itsura ng tinatawag na managed transition. Hindi kinakailangang tuluyang mawalan ng komunismo ang Cuba para magkaroon ng malapit at masiglang ugnayang ekonomikong alitan sa Estados Unidos tulad ng nangyari sa Vietnam, isang bansa na matagal na sa ilalim ng one-party communist rule at ngayon ay malapit na kaalyado sa ekonomiya ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, may mga usap-usapan sa mga negosasyon na posibleng magkaroon ng kandidatong magmamana ng liderato sa ilalim ng mas malapit na ugnayan sa Washington, kabilang ang pagiging potensyal na leader ng isa sa mga apo ni Raul Castro na tinatawag na bahagi ng security detail ng kanyang lolo at may ugnayan sa mga interes militar at ekonomiko sa bansa, kahit pa hindi ito opisyal na pinatutunayan ng mga pangunahing balita. Ang mungkahing ito ay bahagi ng isang pokus ng Washington na mag-anunsyo ng komprehensibong overhaul ng namumuno sa Cuba bilang pagtugon sa pahayag ni Senator Marco Rubio na hindi gumagana ang kanilang ekonomiya. Marami silang problema at ang mga namumuno ay hindi alam kung paano ito ayusin, kaya kailangan nilang magkaroon ng mga bagong tao sa pamumuno. Gayunpaman, ang hangarin ng Estados Unidos ay hindi lang basta regime change, kundi mas nakatuon kung paano maisasaayos ang isang gobyernong mas sumusunod sa mga interes ng Amerika. Ang pagkakaiba na ito ay maaaring magdulot ng mga maikling problema, lalo na para sa Cuban-American communities sa South Florida, na matagal nang nananawagan para sa demokratikong pagbabago sa Cuba at may mga pamilya at ari-arian na kaugnay pa rin sa isla.
Marami sa kanila ang naniniwala na ang administrasyon ni Trump ay hindi dapat mag-iwan ng anumang bahagi ng komunistikong politika o kasapi ng pamilya Castro sa kapangyarihan dahil sa kasaysayan ng pagnanais nilang makita ang tunay na pagbabago sa Cuba. Ito ay mga komunidad na mayroon pang mga claims sa lupa sa Cuba, nakatali ang mga interes sa ideya ng post-communist liberation at may mga pamilya pa ring naghihintay ng pagbabago. Kung ang ganitong uri ng mas malawak na overhaul ay posible, o kung ito ba ay magdudulot ng mas malaking panganib o benepisyo sa mga tao ng Cuba sa pangmatagalan, iyon ay isang hiwalay na tanong at ang mga desisyon ng Washington kung paano balansehin ang mga panganib na iyon ay sa huli ang magtatakda ng hinaharap ng Cuba.